Dito sa ating printing business, mamumulat ka talaga sa mga iba't ibang klase ng ink. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa alam yung mga iba't ibang uri or klase ng ink. Meron dyang dye ink na kasama dyan sa mga printer na binibili mo. At merong pigment ink, merong din sublimation ink, merong solvent ink, merong eco-solvent ink, at merong ding stencil ink na mga ginagamit naman para sa mga pagtatattoo. So ngayon, merong nag-comment sa atin, shoutout sa'yo Cherry. Ito yung sabi niya, kapag pigment ink daw ba, pwede na din ba daw siya sa pag-print, pag-scan, pag-xerox, and pwede na din ba siyang pang business like Sintra board printing, making loot bags, paper hat, and for mga invitation cards para sa mga birthdays or kung ano-ano pa man. So eto nga yung topic natin, pigment ink. So ano nga ba yung pigment ink? Yung pigment ink, isa siya sa mga possible na gamitin natin na ink kung into printing business ka talaga dahil sa karakteristik niya na waterproof at smudge resistant. At syempre, yung kanyang pag-paid overtime ay napakatagal. Hindi naman kasi talaga siya paid proof mga tropa. Nagpi-paid pa rin ang pigment ink as times goes by, pero yung process niya ay napakatagal, kaya mas magandang gamitin yung pigment ink kung into sticker printing kayo at sa mga product label, etc. etc. At eto nga, sasagutin natin to si Cherry, pwede na din ba siyang pang print, scan, xerox? So unang-una, pwede mo na rin siyang pang print at pang xerox, pero kung ikukumpara mo yung output ng pigment ink at dye ink, sa pigment ink mapapansin mo na medyo yung kulay itim niya ay hindi siya ganon kaitim dahil nga sa karakteristik niya as pigment ink. So yung dye ink, mas kilala siya na talagang vibrant or yung talagang kulay niya parang madark talaga ng madark. Sa pigment ink naman mga tropa, medyo meron siyang pagka-light. Pero yung pagka-light niya ng output, pwede mo pa siyang i-color correct or tataasan mo yung usage mo ng ink bawat kulay. Ilalagay ko na lang sa description kung paano mag-color correction kung gumagamit kayo ng pigment ink. So nakikita nyo naman dito sa ating screen, yung dye ink, ganyan na ganyan yung kanyang representation, at dito naman sa pigment ink, ganyan. Pero mga tropa, ang maganda kasi talaga sa paggamit ng pigment ink, yung karakteristik niya na waterproof kahit papano mga tropa, at yung kanyang pagka smudge proof. So meaning kapag ka nabasa yung papel mo or kung photo paper gamit mo or sticker gamit mo, hindi kumakalat yung ink na yon. When it comes naman sa pag-scan, sabi nga niya dito kung pwede na rin daw ba sa pag-scan yung pigment ink. Yung pag-scan mga tropa, ayan yung process na meron kang documents, tapos yung documents na hard copy ay isi-save mo or ita-transfer mo into electronic copy para sa inyong mga desktop. Doon nyo siya ma-open. So hindi mo na kailangan pang i-print yon. So depende sa'yo kung ipiprint mo yung na-scan mo, di ba? So inuulit ko, yung pag-scan, hindi na siya kailangan pa ng kahit na anong ink. Ang kailangan mo lang doon ay printer na merong capability na mag-scan. So sana maliwanag yung mga details natin doon. So when it comes naman sa mga Sintra board and loot bags, paper hat, sa mga birthdays, invitation, eto yung masasabi ko sa inyo dyan. Kung meron kayong pigment ink, pwede yan mga tropa. Napakaganda talaga ng output ng pigment ink. Mas ikukumpara mo siya dun sa dye ink. Yun nga lang, may mga pros and cons din talaga etong paggamit ng pigment ink, at nakadepende sa mga brands ng pigment ink ang kanilang pros and cons. So kagaya sa akin, eto na lang yung i-share ko, na eto talaga yung na-experience ko sa Hansol. Hindi talaga siya ganon katingkad yung kulay, meaning yung meron talaga siyang pagka-light lang. So parang ganito, na imbis na solid na blue yung magiging pinaka-output ko, hindi siya ganon ka-solid, napaka-light niya. Pero meron ngang mga color correction para ma-achieve mo naman din yung mga solid na color na yon. Kahit dye ink or pigment ink, pwede sa lahat ng nabanggit mo dito sa comment mo. So bibigyan ko na lang muna kayo ng isang scenario para mas maliwanagan kayo kung bakit mas maganda yung pigment ink. Ganito yung scenario
scenario mga tropa, meron kayong customer na nag-avail sa inyo ng loot bags, paper hat at invitation, pero isi-celebrate yung birthday ay 2 months pa at gusto na ni customer mo na magbabayad na siya ngayon, tapos 3 days kukunin niya na sa'yo yung output. Ang mangyayari niyan mga tropa, may possibilities na mag-iba yung output mo, mag-paid or kung ano man, mas mag-iiba yung kulay, 'di ba? Dahil dye ink yung gamit mo. Pero kung tatanungin mo ako kung gaano katagal or gaano kabilis yung fading kapag dye ink yung ginagamit mo, depende yan. Pwedeng 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 'di ba? Dahil kung yung pag-i-storan mo nung mga item mo ay talagang mataas yung humidity or nasisinaga ng araw, mas mabilis mag-fade yung mga output mo. Ang mahirap nga dyan, 2 months pa yung celebration. Ito yung kinagandahan talaga ng pigment ink sa mga ganyang bagay. Napakatagal ng kanyang pag-fade na kahit siguro 6 months pa na nag-print ka na ngayon ng loot bags, paper hat ay hindi magbabago yung kulay. Yun talaga na pagka mga ganon na senaryo, yung matagal pa yung birthday or yung celebration, ay highly suggest na sa pigment ink mo siya i-print. Pero kung ganito naman yung senaryo mga tropa, 1 linggo magsi-celebrate na yung customer mo ng birthday, pwede mo siyang i-print 3 days from kung kailan siya nag-avail sa'yo para konti lang yung pagitan ng araw at hindi pa ganun gaano mag-fade kung kayo ay mga naka-dye ink. Pero kung kayo ay naka-pigment ink naman, ay okay din. Ibig ko sabihin, mas okay talaga ang pigment ink kasi napakatagal nung kanyang pag-fade. So quick overview nga lang etong topic natin at ipapakita ko sa inyo yung pros and cons kahit papano, no? When it comes sa pigment ink, yung durability niya talagang long lasting at resistant to fading. And kapag dye ink naman, less resistant sa UV light and water. Nandun na nga papasok yung kapag binasa mo yung item mo or yung printout mo ay mag-i-smudge, kumakalat yung ink. At sa pigment ink naman, talagang water resistant siya kahit papano mga tropa. Sa paper compatibility naman, yung pigment ink ay napakaganda, lalong lalo na sa mga coated and uncoated paper. So ano ba yung mga coated paper natin dyan mga tropa? Ayan yung mga vinyl sticker. Kung mapapansin nyo mga tropa, yung vinyl sticker na ginagamit natin, meron siyang parang pintura na nakapatong or kung ano man yung chalk or kung ano yung coating na yon. So kagaya ng pagpipintura ninyo sa mga bahay ninyo, sa mga pader dyan, nilalagyan muna diba ng mga primer or yung mga primera, yung kulay puti muna yung ilalagay na pintura bago mo pinturahan ng pinaka final na coating. Ganon din sa sticker natin mga tropa, sa mga vinyl sticker. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga sticker na walang mga coating, yung normal lang na sticker ay medyo kahit papano ang bilis talagang mag-fade. Yung mga coat kasi na yun sa vinyl sticker, ayun yung nakakapagpatagal din or ayun yung nagiging dahilan ng longevity ng output ninyo. So si dye ink, best lang din siya sa coated papers or yun nga sa vinyl sticker natin na kahit papano kapag dun mo pinrint sa vinyl sticker kahit dye ink yung gamit mo ay medyo tumatagal yung kanyang buhay, 'di ba? Meaning matagal yung fading niya na kahit medyo basain mo yung vinyl sticker na yon, hindi siya magi-smudge dahil dun sa coating. Pero kung walang coating yung pagpiprintan mo, talagang magi-smudge talaga yon dahil ayun yung karakteristik ng dye ink, 'di ba? At eto naman sa print quality, eto yung sinasabi ko sa inyo, less vivid but more consistent. Dito sa pagka more consistent, medyo subjective dito dahil yung mga iba't ibang uri ng brands ng pigment ink ay meron ding iba't ibang katangian. So diyan na papasok yung mga color correction, 'di ba? So kagaya ng Kuyi, medyo yung kulay black niya black na black din kahit papano. When it comes naman sa Hansol, ay yung black niya hindi siya ganun ka-black, medyo gray siya. At sa pigment ink talaga, may experience mo sa mga iba't ibang uri ng brands ng pigment ink yung kanyang greenish output. So dito sa more consistent, nakadepende to sa mga brand na ang gagamitin mo na pigment ink. Pero sa mga dye ink talaga, original dye ink na Epson ink, so masasabi mo din talaga na vivid yung color niya or talagang
matapang na matapang yung kulay niya, no? Yung itim, talagang itim na itim. Yun nga lang, ibang-iba talaga yung itsura talaga, yung malight talaga, yung pagka-pushaw talaga, iba mga tropa. Talagang napakaganda sa pigment ink. So saan nga ba ginagamit or mas maganda yung ating pigment ink? Unang-una mga tropa, para sa akin, sa sticker printing. Dahil ito yung aking main product, ay talagang sumugal na ako sa paggamit ng pigment ink natin mga tropa. At sa mga picture natin mga tropa, no, kung kayo ay gumagawa ng mga Sintra board or kung ano-ano pa mang mga photos dyan, kung meron kayong studio, napakaganda pa rin talaga na gumamit kayo ng pigment ink. Yun nga lang, kagaya ng sinabi ko, may mga brands ng ink na medyo mahirap ma-achieve yung kulay gray or kung ano pa man yung iba, at nagkakaroon talaga ng pagka-greenish. May experience niyo yung pagka-greenish kapag gumagamit na kayo ng pigment ink. So siguro okay na tong mga nabanggit ko na mga detalye na ganito. So eto, no, para sa'yo Cherry, yung mga nabanggit mo pwede yan dahil unang-una kung gagamit ka ng mga pigment ink na mga third party, yung Hansol, yung Kuyi, talagang mas makakatipid ka at kahit papano talagang kikita ka sa printing business. Etong nakikita nyo sa screen natin, eto yung usually na ino-offer ko dito sa aking printing business. Cheap bag, wedding invitation, passport, or kung ano-ano pa man na mga latest na makikita natin dito. So rep magnet printing, mga tropa, ayan, sa mga button pins, loot bags. Sa mugs printing mga tropa, ang ginagamit doon ay sublimation. Siguro next time na natin gagawa ng pinaka-video yun. Eto, quick overview lang dahil dun sa comment ng ating subscribers na yun. So kung gusto nyo mag-avail ng mga templates ko dito, ay message nyo lang ako sa aking Facebook page. At eto mga tropa, no, kung kayo ay nagpiprint ng calendar, ay highly suggest na mag-dye ink na lang kayo kasi mas mura siya. Kung talagang ratratan na, meaning ratratan ang customer nyo 1,000 or 1,500 yung ipapagawa sa'yo or 500 pieces, kasi mas mura yung dye ink na third party, hindi yung mga original na ink mga tropa ha. Kung kayo ay merong mga workforce printer, talagang dye ink tapos calendar ang inyong mga services, di ba? Goods na goods yun. Dahil yung calendar saglit lang din naman ginagamit yan. Itatapon at itatapon lang din yan, di ba? Unlike sa mga sticker na kapag nababasa, kailangan talaga medyo meron siyang pagka waterproof resistance. At inuulit ko na hindi porket pigment ink ay talagang hindi na siya magpipade. Magpipade pa rin siya over time, pero matagal lang talaga yung kanyang process when it comes sa fading. So kung natatakot ka sa paggamit ng pigment ink, kung hindi pwedeng pang print, pang xerox, loot bag, ay pwede naman talaga. Yun nga lang, kailangan aralin mo rin yung maintenance sa paggamit ng pigment ink. Kasi kung gumamit ka ng pigment ink, talagang isinugal mo na yung printer mo na yan. Kung hindi ka pa ready mag-pigment ink, di ay highly suggest mag-dye ink ka na lang muna. So siguro mga antay-antayin nyo lang, mas gagawa ako ng pinaka-kumpletong vlog dito sa ating dye ink, pigment ink, sublimation, ecosol. Medyo tinatamad kasi ko kaya medyo ganito lang yung ginagawa natin, di ba? So siguro dito na natin tatapusin to. Comment down below kung medyo kulang pa tong nabanggit ko na detalye. Magtulungan na lang tayo dyan sa comment section. Like, share, and subscribe mga tropa. Inuulit ko, huwag magpapauto. Bye! Purchase your tracks today.